Magandang hapon po sa ating lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o Proniglitis or African Mission Sunday. Bilang panimula po ng ating misa, magsipay po tayo lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ang Epipanya o ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o ng tatlong mago. Magturo nawa ang pagdiriwang na ito sa atin at tanggapin ng lahat ng tao bilang mga kapatid natin. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinagdubayan ng tanang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo pang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta
propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at paliwanag na tulad ng araw. Niliwanagan ka ng kanitingan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay diliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kanitingan. Sa titig ng iyong taglay na liwanag, yang mga bansa, sa mga hari na lapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo ay nagtitipon upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanaling ito kung mamamalas, ikaw ay sisila. Sa iyong damdamin, pawang kagalangan iyong madarama. Pagka ang yaman iyong kalagatay iyong matatago. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakaptan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Levi, Madian at Ema. At sa Seba na may darating sila, may taglay na mga ginto at kamanyang. Iyahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo iyong haring humatod sa katwiran, sa tagay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Iyong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Iyong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kamalan. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga hari nasa pulo at naroon sa Espanya. Maghahandog ng kaloon, ihahain din sa kanya. Pati o mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloon din taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawa. Lalo iyong nag-imot ng mga tao mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y luhang nakahaba. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapala mula sa Diyos. Mga bahagi din sila ng isang katawan at kahari sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsalita.
nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon At sumayin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligali, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba ng Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi na huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mapatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Umayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng mga bata. Gayon na lamang ang ganap ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpakirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dalangin ng ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan, pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus-Kristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Pakibati po muna ng mga katabi. Magandang hapon. Madalas po may nakikita tayo sa mga pintuan ng mga bahay ng mga Katoliko na kung minsan napapatanong tayo, kahulugan yan. Sa mga pintuan kasi, o kaya sa mga hamba ng pintuan, may mga numerong 20 plus C plus M plus B plus 24. Kung ngayon taon pong iyon, yun po ang makikita ninyong formula. Ano po yung binanggit niyo, Father? Yung 20 sa kaliwa at yung 24 sa kanan ay yung taong 2024 na yun. Yung C, yung M, saka yung B na nasa gitna ay mga pangalan ayon sa tradisyon ng tatlong pantas na sila Gaspar, Melchor, at Baltasar. Pero hindi naman po talaga yun ang kahulugan nun. Yung CMB, ang kahulugan po ay Christus Mansionem Benedicat. Ano pong ibig sabihin? Manahan nawa si Kristo sa tahanang ito. O kaya bigyan nawa ng pagbabasbas ni Kristo ang tahanang ito. Kaya mamaya pag-uwi ninyo, kung meron kayong mga tsyok sa inyong mga tahanan at meron kayong pangsulat sa inyong mga pintuan, isulat ninyo 20 plus C
plus M plus B plus 23. At pag sinusulat niyo na pa yung C, M at B, kasama po doon ang dasal na pumarito nawa si Kristo sa tahanang ito o basbasan nawa ni Kristo ang tahanang ito. Yan po yung formula. Ngayon din po, sa tradisyong Katoliko, ngayon po ang bigayan ng regalo. Ngayon din po ang bukasan ng regalo. Dahil sa Ebanghelyo, narinig natin ang mga pantas, nung nakita nilang ating Panginoon, sila ay naghandog ng regalo. Kaya lang mga Pilipino, makita pa lang nilang regalo sa ilalim ng Christmas tree, excited na, sinisilip-silip na, pinipindot-pindot na, inaamoy at inaalog-alog pa. We are very excited na mabuksan ng regalo. But traditionally, ngayon, ang bukasan at bigayan ng regalo. O, bigyan po natin ng paglilinaw ang Ebanghelyo. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. At ito po ay tinatawag din natin Epiphany Sunday o Linggo ng Epipanyo. Bakit ito naging linggo ng pagpapakita ng ating Panginoon? Sapagkat during the waiting time sa Mesaya, ang mga tao na namumuhay sa kadiliman, hinahanap nila ang Mesiyas, pero hindi nila mahanap. Sabi ganyan, hindi siya pambo sa paliwanag niya, kasi ang mga Israelita, nung hinahanap nila ang Mesiyas, hindi mata ang kanilang ginagamit, kundi mga bibig. Kaya tama yung kasabihan, no? Pag ang bibig ang iyong ginamit, hindi mo makikita ang iyong hinahanap. Kapag ikaw ay tumitig sa iyong hinahanap, makikita mo ang iyong hinahanap. Gamitin yung mata. Itong mga Israelita, ang ginamit nila, bibig. Puro sila, nasa ng Mesiyas, nasa ang darating ng Mesiyas. Di nila alam, dumating na. Pero itong mga pantas na tinatawag nating tatlong hari o tatlong mago, mga astrologers, they were experts of the stars. They can read the movement of the stars. Ginamit nila yung kanilang talino upang mahanap si Jesucristo. Ginamit nila ang kanilang isip para matuntun nila kung saan ipinanganak si Kristo. Sabi ng iba, Father, tatlo ba talaga sila? Ang sagot, hindi ko alam. Wala pong nakalagay na tatlo. Bakit sinasabing tatlo? Kasi po, tatlo ang regalo. Di ba? Tatlo po yung regalo. Kaya sabi natin, tatlo sila. Tatlo yung nagbigay ng regalo. Sila po ba yung mga hari? Ang sagot, hindi po. Hindi at hindi. Hindi sila hari. Sila po ay mga mago. Sila po ay mga astrologers. Sila po ay mga pantas, mga dalubhasa. Kaya nga, itong tatlong pantas na ito ang naging daan upang makita si Kristong ipinanganak at upang maipahayag ang pagiging Diyos ng ating Panginoon. Tatlo po ang regalo. Ano po ulit yung tatlong regalo ng tatlong mago, tatlong pantas? Una, ano po? Ano yung unang regalo? Sa Kristo, ano yung unang regalo? Pilak. Wala pa ang pilak na nabanggit. Letter J, ginto. Ano po yung pangalawa? Kamanyang. At yung pangatlo? Mira. Ayan. Kinakanta niyo po sa caroling eh. Piling ko walang nangaroling sa inyo. Walang nangaroling. Ginto, kamanyang, mira, or ginto, insenso, at mira. Isa-isahin po natin yung tatlong regalo. Kasi po, kapag tayo ay may regaluhan, may kahulugan. Pag binigyan ka ng regalo ng isang tao, personal gift, dapat magtatanong ka, bakit kaya ako binigyan ng ganito? Binigyan ka ng kwintas? Bakit kaya ako binigyan ng kwintas? Binigyan ka ng bagong cellphone? Bakit kaya ako binigyan ng bagong cellphone? Binigyan ka ng deodorant? Ay, dapat binigyan ng deodorant. Binigyan ka ng sabon, ng shampoo? Bakit kaya ako binigyan? Kasi yung nire-regalo sa atin, may malaking kaugnayan sa atin. Pero para kung mas maunawaan ninyo, meron akong isang kwento nangyari noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon, pagkatapos ng Pasko, 26,
Umuwi po ako ng Olongapo para magpahinga sa nakakapagod na simbang gabi. May nag-chat po sa akin. Sabi sa akin sa chat, Father, nandiyan ka po ba sa kumbento sa Subic? Ay, pasensya na po, wala. Umuwi po ako sa bahay sa Olongapo. Bakit po? Ay, sayang, Father. Di ka namin makikita. May iaabot lang po kami sanang regalo. Ay, regalo? Ay, sabi ko, iwan nyo na lang po sa sekretarya. Kunin ko na lang po mamaya. O, sige, Father. Iwan na lang po namin yung box. Box? Kaya iniisip-isip ko, ano kaya yung regalo sa akin? Kasya ko kaya yung damit na iyon? Mabango kaya yung mga pabangong ibibigay sa akin? Ang dami ng mga andar sa aking imahinasyon. Kaya pag uwi ko kinabukasan, tinanong ko yung sekretarya, sabi ko, Ate, nasaan yung regalo sa aking nakakahon? Sabi niya, nasa labas po, Father. Nasa labas? Hindi mo itinabi? Hindi po, malaki po kasi. Kaya lumabas ako, nakita ko nandun sa ilalim ng hagdan. Malaki nga. At nung binuhat ko, mabigat pa. At nung binuksan ko, sus, 5 pirasong buko. 5 pirasong buko. Sinabi ko yung magregalo sa akin, maraming salamat po, natanggap ko na po yung buko. At sumagot siya, Father, sana makagawa ka ng buko salad. Merong kahulugan, merong kaugnayan, hindi lang basta ibinigay. O balikan natin yung 3 pantas, 3 regalo. Ang unang regalo, ginto. Ang ginto ay sumisimbolo sa pagiging hari. Kaya nga, ang isang hari, mayroon siyang koronang ginto at ang damit niyang kulay ginto. Kasi ang ginto ay sumasagisag sa pagkahari. Alam ng 3 pantas, o sabihin na natin mga pantas, na ang kanilang dinalaw sa sabsaban na ang pinanganak na sanggol ay tunay na hari, kaya binigyan nila ito ng ginto. Di natin alam kung gaano karami yung ginto. Basta ang mahalaga, alam ng mga pantas na ang kanilang dinalaw ay tunay na hari ng sanlibutan. At yun po yung napakahalaga. Kaya sa unang pagninilay, kung ang mga pantas nagbigay ng regalong ginto bilang pagkilala kay Kristo bilang hari, sana maghari din sa atin si Kristo sa buhay natin. Ikalawa, kamanyang o insenso. Nung mga simbang gabi, naaamoy ninyo na umuusok yung insenso. Mabango. Ang insenso ay mula sa mga dagta ng puno. Punong mababango. At itong mga Israelita during that time, sa kanilang paghahandog, sa kanilang pagsamba sa Diyos, palaging pagsusunod. Magpupunta sila sa templo, magsusunod ng kalapati. Sila ay nakatanggap ng biyaya, magsusunod ng kambing, ng guya, ng baka. Palaging nagsusunod. At tuwing ika-24 ng Setyembre, yung pista ng Tolda, sila rin ay nag-aalay ng insenso, nagsusunog. Kasi para sa kanila, yung kanilang inalay, kapag nasunog at naging usok, didiretso sa langit at tatanggapin ng Diyos. Itong 3 pantas, nag-alay ng kamanyang sa ating Panginoong isinilang bilang pagkilala ng isinilang na ito ay hindi lang basta sanggol, kundi isang Diyos na totoo, buhat sa langit. Sanggol pa lang siya, alam na agad ng mga pantas na siya ang Diyos na ipinangako. Sana ganun din tayo. Hindi lang natin tinitignan bilang sanggol. Bata lang naman yan. Hindi lang sa bata. Siya yung Diyos na ipinangako ng ating Amang nasa langit. Panghuli, ano po ulit yung pangatlong regalo? Mira. Nakakita na po kayo ng mira. Sabi ng iba, hindi na po, Father, sinauna ata ang mira. Sa katunayan po, madalas sa inyo, ginagamit pa ang mira. Hindi na lang po natin tinatawag na mira. Ngayon po, ang mira, yung madalas ninyong ibiniwisik, ini-spray sa inyong katawan at damit na tinatawag ninyong pabango. Yan po ang mira. Okay? During the time of Jesus, yung mira, yung pabango ay para lamang po sa mga nabubulok, sa mga bangkay. Amoy niyo po yung katabi niyo. Amoy pabango, amoy bulok.
Yung pabango ay para lamang po sa mga nabubulok. Kaya pag may namatay silang kamag-anak, dadalhin po nila sa kuweba, ililibing, at araw-araw nilang dadalawin upang buhusan ng langis, ng mira o ng pabango nang sa gayon hindi agad mabubulok at hindi agad mangangamoy at mangangalingasaw ang kanilang mahal sa buhay na yumao. Yun po ang mira. Balikan natin. Kung kayo si Maria, ang nanay ng sanggol, at kayo ay binigyan ng pabangong pangpatay, binigay sa inyong anak, matutuwa po ba kayo? Of course, hindi. Hindi ako matutuwa. Sandali mga pantas kayo, talipantas kayo. Batang-batang anak ko, regaluhan ninyo ng pabangong pangpatay. Pero bakit hindi umangal ang mahal na Birhen? Kasi alam niya na yung kanyang anak na isisilang o isinilang ay tunay na magiging hari, tunay na Diyos, at sa kanyang pagka-Diyos, mamamatay at muling mabubuhay para sa ating lahat. Alam yun ng mahal na Birhen at alam din ng mga pantas na yun ang magiging kahihinatnan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, 3 ang regalo na tinanggap ng ating Panginoon. Regalo ng kanyang pagiging hari, ang ginto. Regalo ng kanyang pagiging Diyos, ang kamanyang at insenso. At regalo ng kanyang pag-aalay ng buhay, ang mira o ang pabango para sa mga patay. Mga kapatid, nawa ngayong linggong ito, hindi natin tatanungin ng Diyos, Lord, ano ang regalo mo sa akin? Naghihintay ako. Huwag natin tatanungin ng Diyos. Pagkus, ang Diyos ang magtatanong sa atin ngayon, anak, ano ang handog mo sa akin katulad ng mga pantas? Handa na ba tayong maghandog sa Diyos? Handa na ba natin ialay yung mga sama ng loob natin? Handa na ba natin ialay sa Diyos yung mga inggit sa puso natin? Handa na ba natin ialay sa Diyos yung mga inipon nating kayamanan na nagiging dahilan ng pagiging galit natin sa ating kapwa-tao? Handa na ba tayong humarap sa Diyos at mag-alay at maghandog sa Diyos? Sana ang sagot, oo. Sana ang sagot, yes, Lord. Sana ang palaging sagot para sa iyo, lahat ito, Lord. Nawa katulad ng mga pantas, maging handa tayo na ihandog ang para sa Diyos na isinilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan Nang may 3 araw na buhay na mabuti, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pahinto at huhukom sa nangabubuhay. mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, Sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng buhay at maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig natin sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo. Makita ka nawa nila, O Diyos naming mapagmahal, sa mga mabubuti nilang gawa, upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ang liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas, tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ang liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng liwanag, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak, upang makapiling ka namin sa iyong kalwalhatian sa langit, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maaari ka po si Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating pag-ahari ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya ay karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niya. Ama namin, lumikha, tumayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi naging tumira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, iniyahain at pinagsasaluang si Yeso Kristo, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At suminyo, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak, ngayon ay iyong ipinakikita sa tanan ng liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mo sa pagkatao namin magnining ang kaligtan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Obispo at ng Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, kay isa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama natin yung dasalin ng panalangin itinuro niya sa atin. Papa, sa langit ka, sambahin ka, sambahin ka, Papa, sa langit 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 ka,
namin kami adyan sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang papurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na may laging sumainyo At sumilin. magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, dito si Kristo, itong kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa hapunan ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nais ko na pong kunin ang pagkakataong ito para magpasalamat po sa pamayanan ng Garden of Prayer, lalo na po sa pangunguna ni Father Danny Lopez. Ako po, ang parochial vicar ng St. James Parish, ay malilipat na po bilang pura paroko, parish priest ng Holy Infant Parish ng San Antonio, Zambales sa susunod pong linggo. Kaya lang sa susunod pong linggo, wala po akong schedule po dito. Kaya ngayon pa lamang po, ipinapabot ko na po ang aking pasasalamat at panalangin po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin at pagpalain kayo at laging ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.